Howdy mga kabahay! Welcome to my channel, Rani Lacasa Official. Please like or subscribe. Thank you very much. Ito, kompleto din. Okay. Ngayon pa lang po bubuksan yung kotse. After po ng... Ito, pakit ko. Alam ito. Ayun. So, kung hindi po siguro dito sa bulletproof vest na to, yari talaga. patay ho ako, sa dibdib ho talaga ang tama nung bala. O tiyan ba? Ayan. Sir, pakituro sir yung tama ng ano sa loob sir. Ayan po. Ito po yung tama nung bala na tumama sa ano, sa bulletproof curtain na ginawa ko. Intra. Na ano dyan, naiwan yung konser wala? Nandito yun sa loob sir. Sa loob? Opo. Santa Maria, Santa Maria. Pirmado ng dalawang opisyal ng pulisya ng Philippine National Police na involved po sa or namamahalaga sa anti-drug campaign ng gobyerno natin. Ito po ay na-issue sa akin ang June 25, 2020. Okay. Sa kaalaman po ng mga ordinaryong tao na hindi po masyadong aktibo sa ganitong laban sa korupsyon at droga. Kapag ikaw po ay nakalista sa drug list na tawagin ng mga high value individuals or financer, protector, or kung ano pa man, hindi ka na makakakuha ng clearance. Okay? So mahihirapan kang kumuha ng clearance, mahihirapan or hindi ka makakakuha ng clearance dahil nagkaroon ka ng record na ikaw ay involved sa illegal drugs. Kaya po, nandito po ako ngayon para ipakita po isa pang dokumento. Okay? Yan. Okay? Ito po ang dokumento na to ay isinumite. Sinabmit po ito ni Mayor Furigay at ng kanyang asawa sa lahat ng ahensyang pinagsumbungan ko. Ang nakalagay po dito, Philippine National Police Drug Enforcement Group, Camp Crame, Quezon City, certification. To whom it may concern, this is to certify that the following personalities from the local government unit of Lamitan have no derogatory record in this office pertaining to the involvement in illegal drugs activities as of this date. The personalities are Vice Mayor Rosita Furigay and Vice Mayor Roderick Furigay. This certification is issued 20th of September 2019. So, nag-issue na sila ng ganitong certification, kinlear na sila ng police. Ang pumirma po nito ay si Crisel Cainong, Police Lieutenant Colonel, OIC IFLD PNP Drug Enforcement Group. Binigay po itong dokumento na to, pinirmahan po ni Police Lieutenant Colonel Crisel Cainong noong September 2019. So ang tanong ko po, alam po ba ng presidente ito na nakakakuha po ang mga taong merong record ng droga, merong record ng involvement sa droga, financer, protector na sa high value target? Alam po ba ng presidente na itong si Crisel Cainong ay nag-i-issue ng drug clearance? Ito na po bang mga tao ito ang tinutukoy ni Pangulong Duterte na nagiging dahilan kung bakit hindi matapos-tapos ang droga sa buong Pilipinas? Official po ito ng PNP. Bakit po kayo nag-i-issue ng drug clearance sa mga tao na involved sa droga? Paano ko po nasabing involved sa droga? Ito po mismo dokumento nanggaling po ito mismo sa opisina ng pulis. Okay? Kayo mismo nagsasabi, nagko-contradict yung dokumento ninyo. Kayo mismo nagsasabi, this is recent at 2020. Kino-confirm dito. Kino-confirm sa dokumento na nakuha ko June 2020 na si Vice Mayor Rosita Furigay, Vice Mayor Roderick Furigay
si Vice Mayor Roderick Furigay ay listed sa Basilan Province High Value Individual Suspected Drug Personalities categorized as Level 3. Tapos siya din po ay top 10 sa high value individuals for illegal drugs as financer and protector. And yet, bakit po nag-issue ang krame? Ito pong si Police Lieutenant Colonel Crisel Cainong, bakit po kayo nagbigay ng ganitong dokumento na nililinis po ninyo ang pangalan ng Vice Mayor at Mayor namin na hindi sila involved sa droga when in fact meron pala silang record ng involvement sa droga? Alam po ba ito ng Presidente? Nagpapakamatay po kaming mga advocate. Kami pong mga pribadong tao na nakikisimpatya at nakikipaglaban pabor sa Pangulong Duterte at kanyang advokasya na maipaglaban ang laban kontra sa droga at korupsyon. Nire-risk po namin yung sarili namin. Noong isang araw lang po, ganito yung ginawa sa akin. Nung nakaraang buwan po, binaril po yung security ko. Buhay po namin nakasalalay dito, binibigay po namin sa bayan, binibigay namin sa serbisyo namin kay Pangulong Duterte para malinisan po ang bayan natin. Tapos kayo po mismong mga nakaupo pala dyan sa gobyerno, kayo yung nagbibigay ng clearance sa kanila at nililinis nyo yung pangalan nila. So ano pong nangyayari dito? Ano po ibig sabihin nito? Ang nangyayari po, parang lahat pala ng mga drug lords, lahat pala ng mga tao na involved sa illegal na droga, pag pumunta po pala ito kay Crisel Cainong, bigla na lang mabibigyan ng clearance. At kami na mga nagpapakamatay at nilirisk yung buhay namin, matatalo kami sa kaso kasi mapapatunayan nila na hindi sila involved sa droga dahil po dito sa mga taong ito na nagbibigay ng drug clearance. So nananawagan po ako sa mga government agencies, pakigawa po yung trabaho ninyo ng maayos kasi kami pong mga private na tao, mga advocate po laban sa corruption at droga, niririsk po namin yung sarili namin. Ngayon, ito pong mismong dokumento na to, itong dalawa pong dokumento, ito pong certification na involved po si Vice Mayor Roderick Furigay sa Basilan List of High Value Individuals. Ito po ay binigay ko na kay Greco Belhica, kay Presidential Anti-Corruption Commission, Commissioner Greco Belhica. Binigay ko na po sa inyo yung kopyang yan. Bakit hindi po ninyo inimbestigahan? Bakit hindi po ninyo sinampahan ng kaso ito pong si Crisel Cainong na nag-issue po ng drug clearance sa mga Furigays na involved naman pala sa droga, na meron pala silang listahan sa droga? So, Commissioner Belhica, pakisagot mo po ito. Bakit po yung dokumentong binigay ko sa inyo na nagpapatunay na ang mag-asawang Furigay, ang Vice Mayor Furigay ay nasa listahan ng drug list and yet nakakuha sila ng clearance? Commissioner Belhica, pakisagot po, bakit po ninyo hinayaan na walang mangyari dito? Bakit hindi po ninyo ito inimbestigahan? Bakit hindi po ninyo sinampahan ng kaso itong Police Lieutenant Colonel Crisel Cainong kung bakit siya nag-issue ng drug clearance sa mag-asawang Furigay ng Lamitan? Inaalay ko po ang buhay ko sa bayan, hindi po yan sikreto. Marami na pong nangyari sa akin. Tapos ngayon, kukwestiyonin po ninyo kung ano yung, kayong mga nasa gobyerno, kukwestiyonin ninyo kung ano yung motibo ko, bakit ako nagkakaganito, doktor naman ako, pwede naman akong manahimik na lang, magpayaman, pwede naman akong maging simple ang buhay, and yet ginagawa ko to. Kine-question ninyo ako. Huwag ninyong questionin yung motibo ng tao kasi hindi ninyo malalaman kung ano yung nasa puso namin, kung ano yung nasa puso ng mga advocate na kagaya ko. Dahil kami po, wala po kaming sahod na kagaya ninyo. Kayong mga commissioner, kayong mga general, kayong mga opisyal ng gobyerno, wala ho kaming sahod kagaya ninyo, and yet we are doing this. Huwag nyo kaming questionin. Kung wala ho kayong tiwala sa amin dahil wala kaming sa posisyon sa gobyerno, huwag nyo tingnan yung nilalaman ng puso namin, huwag nyo nang pakialaman yun dahil hindi nyo malalaman kung ano ang dinidikta ng puso namin. Tingnan ninyo yung ebidensyang hinahawakan namin, tingnan ninyo yung ebidensyang sinusumiti namin sa inyo, imbestigahan ninyo, huwag ninyong pagtakpan. Huwag ninyo kaming pagbibintangan na dilawan kami, na kesyo nililihis namin ang issue ng NPA. Hindi po ganyan ang nangyayari. Nagkataon lang po, nalagay po sa alanganin ang buhay ko at marami pong naniniwala sa akin, 10 ng mga kababayan ko sa Lamitan, sa kung ano ang pinaglalaban ko. Kaya yun po ang gusto kong
gusto ko masagot po ng gobyerno, gusto ko pong sagutin ni Commissioner Belhica, Greco Belhica, bakit po sinabmit ko po itong dokumento ng droga na nag-i-involve po sa mag-asawang Furigay as high value target individuals ng Basilan at saka ng ProArm sa buong Pilipinas. Bakit po hindi po ninyo kinwestiyon yung clearance po na nakuha nila? Nakakuha po sila ng drug clearance, nakakapagtaka. Naintindihan ko sir, hindi ko nga ina-expect pupunta sila at hindi sa kala ko sir, humingi naman ako ng tulong sa gobyerno, lahat nangako sila, tutulungan nila ako, utos pa sila sa USEC, sabi daw ni Bongo bibigyan ng abogado pero wala eh. Sobra yung oppression na ginawa sa akin ng court sa Zamboanga. Lahat ng bail ko, pinorpit nila. Naoperahan ako sa mukha, naoperahan ako sa ulo, pinorpit nila yung bail ko. Paano ako makapagtrabaho? 1 taon na ako hindi nakakapagtrabaho. Alam niyo yan. Hindi ako masamang tao, gusto ko lang ng gamot. Pero pinagbibintangan nila ako politiko. Paayos naman sir, paayos naman po. Ano lang sir, sir hindi ko na kayo. Sige, Ma'am Ali ko na lang po sabihin. Sir, maraming salamat. Nakita kayo.